Hi guys, ito nga pala yung mga alaga kong beta, mga betang makukulit. Mahirap nga pala magpadami nga pala ng beta. Ito, kabibreed ko lang kagabi. Ayan. Ang asawa niyan nandito. Sinama ko siya dito sa mga hito. Ayan, mga anak ng hito yan. Bulig pala, bulig, anak ng bulig. Ayan, ayun o. Pwede nyo isama guys yung beta nyo sa mga ganyang isda. Ayan, hindi nga pala basta-basta mag-aalaga ng ganito. Mahirap pala. Mahirap din pag hindi mo nakikita araw-araw. Pag may trabaho ka, hindi mo sila mapapakain. Ayan, yung mga alaga kong betang maliliit na lang natira. Kahit isa walang natira sa kanila. Saka bumili nga pala ako ng pagkain ganito. Ayan o, pagkain. So pwede kaya sa beta yan ganito. Ayan. Dito lang kasi sa kwarto namin na may ganito. Ayan, kwarto yan guys. Ito ko lang nilagay yung mga yan kasi pag dun sa labas baka mamatay ka agad. Yung tubig nga pala kaya malabo galing sa tubig ulan. Yan, galing tubig ulan yung tubig. Kaya ganyan kalabo. Ano, yung mga yung isda namang maliliit na yan galing yan sa sapa. Nahuli ko lang yung mga yan. Sabi ko baka po pwedeng maalagaan yan. Ayun, hinuli ko. Matagal silang mag-breed. Matagal silang mag-itlog. Nagliligawan eh. Dito naman tatlong araw bago nyo kunin yung tatay. Yan, kasi pag hindi nyo kinuha yan kakainin yung mga beta fry, mga bagong kapipisa, gagawin nilang pagkain. Dati dito sila nakalagay sa maliit na yan. Ayan, dyan sila nakalagay. Pag nakaitlog na, dito ko naman nilalagay. Yan, mga susulang yung mga andyan.
Ito ang nakalagay dyan. Ito. Yan. Yung isa namang dambo. Andun. Ayun. Madami dati yan. Ngayon, ilan na lang sila. Lilima na lang. Dati, 10 sila. Lima mga namayapa. So, makabilang tubig. Yan. Mahirap talaga mag-alaga ng isda.